Good morning po and happy Sabbath. Kamusta po kayo? Yan, so praise God at tayo po'y muli nandito sa bahay-sambahan upang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. No? So mapalad po tayo dito sa Luzon at medyo maayos pa ang ating panahon. No? So nabalitaan po natin karang linggo ang nangyari sa Cebu at kahapon naman ay sa Mindanao. No? Actually, doon sa lugar po namin sa Davao ay naramdaman po nila ang lakas ng lindol. Pero purihin ng Panginoon ay at ligtas naman po ang mga kamag-anak po namin nandun sa Davao, lalo na po yung aking tatay. So, pasalamatan po natin ang Panginoon at patuloy niya po tayong iniingatan. So, huwag niyo pong kaligtaan, isama sa inyong mga prayer ang ating mga kapatiran na naapektuhan ng lindol. No? So, dapat ay patuloy po natin silang ilapit sa ating Panginoon. So, meron tayong mga konting announcement sa umagang ito. Unahin ko na po ang magaganap ng social night ng mga women's, no? Mamayang gabi. Mamayang gabi na po ito. Asan ba sino? So, ang social night po ay gaganapin saan? Imelda Church. So, lahat po ng mga women's ay imbitado. Kung gusto pong sumama yung mga lalaki ay magpalda lang daw. Yan, sabi ni Sister Lynn. Magsuot lang kayo ng palda, pwede na kayong sumama sa social night ng mga women's. Actually, nung last Saturday night ay nagkaroon po tayo ng social night, no? So, alam ko na-enjoy po ang lahat. Pero lang po yung hindi pumunta. No? So, na-miss nyo po, no? Yung mga hindi nakapunta. Napakarami po ng pagkain. No? Actually, ay busog na busog po kami. At yung ice cream po ay bumabaha. Yan. So, marami po na-enjoy at na-bless sa social night po nung nakarang Saturday night. At meron pa po tayong announcement na ito po ay gaganapin sa October 25. Ito po ay ang Women's Empowerment, no? Gaganapin po to dito sa ating church. Mag-uumpisa po ito ng 6 p.m. hanggang 9 p.m. October 25, anong araw to? Sabado. So, Sabado ng gabi. Okay. So, Sabado po to ng gabi, October 25. Linggo ba to? Sabado. Okay, Sabado ng gabi. No? So, lahat po ng women's na nandito po. Women ng ating church, no? Dumalo po kayo at marami po kayong matututunan po dito. Kaya nga women empowerment, no? At ayan po, ang isa pa pong announcement ay ang camping, no? Saan ba gaganapin yan? Nawala. Ayan. So alam ko gaganapin yan sa Tanay, Rizal. Ang liit pala. Marilaki. Yan ba yung maraming na-accidenting motor? Yan yun, di ba? Alam ko, yan yun. Yung mga nagpapasikat na nagmumotor at maraming nagpipicture, no? Na nakita ko isang beses sa Facebook kasi pag yung backride ng rider ay hindi niya asawa, bumabalik kasi baka makunan. Kaya yung isang beses, may dumaan doon, ang hawak-hawak ng babae na backride niya, yung kanilang marriage contract. Ginanon sa harapan ng motor. Patunay na siya yung legal na asawa. So yan, dyan yun sa Marilaki. Kailan magaganap? October 31 hanggang November 2. So, yung gustong sumama ay para makakuha po kayo ng discount na maging 550 invest na 650, 100 lang discount. Ayan, ay alam ko hanggang mamaya na lang, Jake, tama po ba? No, hanggang mamaya na lang yung registration ng early bird. No, so kung sino pong interesadong umattend sa youth camp, no, nagaganapin sa Marilaki, Santa Ines, no? Tanay, Rizal. Ayan. So alam ko ang
Jake, yung 550, ano lang yan? Registration lang, kasama ng pagkain? Ano ba? Wala. Registration lang. Okay, so registration lang. So, KKB pala yan. Ayan. So, naway ate pong suportahan ang ating mga kabataan at ate pong silang samahan. Pwede ba hindi ano dyan, kabataan ang sumali? Pwede naman. Ayun. So, hindi pala lang para sa kabataan yan. Pwede rin pala sa mga magulang. So, yan lang po ang ating mga announcements sa umagang ito. Tayo na po dadako sa ating worship sa Divine. So, ang magbibigay po sa atin ng song, ang ating song leader po ay si Sister Marlene Gonzaga. Ang ating pianist po ay si Doc May Kaluya. Ayan. Ang yung lingkod po, ang presiding elder. At ang ating scripture reading and pastoral prayer ay papalitan po ni Brother June Malihan. Ayan. Tapos ang ating two serving deaconesses ay sina Sister Seni at si Sister Myra. At ang ministry in music ay pagkakalob sa atin ng ating kabataan, si Sister Isabella Umbaw. At ang ating speaker ay hindi na po iba sa atin, ay si Elder Orbit Okdamya. So, closing prayer, closing song, closing prayer, and then meditation and prayer ng inyong lingkod. So, yan po ang pagkakasunod-sunod ng ating worship sa umagang ito. Naway mabless po tayo at ate pong silent muna ang ating mga cellphone para maramdam po natin ang kabanalan ng ating divine worship. Tayo po'y dadako na sa ating pong pag-aawitan. Bago po tayo mag-awitan, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Panginoon, muli po nagpapasalamat kami sa araw ng Sabat na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po na sa araw na ito, muli namin gugunitain ang kahalagahan ng inyo pong banal na araw na inihanda at pinagkaloob para sa amin. Tulungan po kami na sa aming pong pag-aawitan, samahan kami ng mga piling anghel at ang aming pong pag-aawitan ay makapagbigay ng patuloy na parangal at papuri sa inyo dyan sa kaitaasan. Salamat po sa patuloy niyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, awitin po natin ang Jesus is all the world to me, SDA Hymnal 87. Sing. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings and He gives them more and more. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I be. Oh, how could I this friend deny when He is so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night, He is my friend.
For our next song, let's sing I've Found a Friend, SD Hymnal 89. Sing. I found a friend, oh, such a friend. He loved me ere I knew him. He drew me with the cords of love, and as he bound me to him, and round my heart still closely twined those ties which naught can sever. For I am his and he is mine forever and forever. I found a friend, oh, such a friend. He bled, he died to save me, and not alone the gift of life, but his own self he gave me. Not that I have my own, I hold it for the giver. My heart, my strength, my life and heart are his, and his forever. I found a friend, oh, such a friend, all part to him is given. So guard me on my upward course and bring me safe to heaven. The eternal glories gleam afar to nerve my faith endeavor. So now to watch, to work, to war, and then to rest forever. I found a friend, oh, such a friend, so kind and true and tender, so wise a counselor and guide, so mighty a defender. From him who loveth me so well, what for my soul can sever? Shall life or death, or earth or hell, no, I am his forever. Para po sa ating call to worship, samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia na masusumpungan po sa Psalms 16. Psalm 16. So basahin ko po to sa ang Bible Pinoy version. Pamagat po nito, kay Lord kampante ako. Sabi rito, ingatan mo ako, O Diyos, kasi sa iyo ako pumupunta para maging safe. Sinabi ko kay Lord, ikaw ang Panginoon ko. Lahat ng magandang meron ako, lahat yun galing sa iyo. Ang gagaling talaga ng mga tagasunod ni Lord. Ang saya-saya ko pagkasama ko sila. Yung mga lumalapit sa ibang Diyos, dagdag pasakit lang ang mapapala. Hindi ako sasali sa pag-aalay nila ng sacrifice. Hindi rin ako sasamba sa mga Diyos nila. Ikaw, Lord, ang lahat ng buhay ko. Ibinibigay mo lahat ang kailangan ko. Hawak mo ang future ko. Lahat ng ibigay mo sa akin, lahat yun maganda. Ang ganda talaga ng tinanggap kong mana. Pinupuri ko si Lord kasi ginaguide niya ako. At sa gabi, nangungusap siya sa puso ko. Alam kong lagi akong kasama ni Lord. Nandito lang siya, kaya di ako matitinag. Kaya nga, ang saya ko. Masaya talaga. Kampante ako. Alam kong safe ako. Kasi di mo hayaang mapunta ako sa mundo ng mga patay. Tapat akong nag-serve sa iyo. Di mo ako hayaang malibing sa hukay. Pinapakita mo sa akin ang daan papunta sa buhay. Pag malapit ka, sobrang saya ko. Kasama kita, kaya forever akong masaya. Naway mabless po tayo sa salita ng Diyos at naway damdamin po natin ang at pag-aralan ng kanyang salita. Shall we all kneel?
Sing. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and thee perfect instill. Praise for thy wondrous love that seal this sacred day. A sign that all may understand, we own thy sovereign sway. And with a wine-drop drop upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Pinupuri ka namin, Panginoon naming Diyos, sa umagang ito. Kayo nawa ang maging sentro ng aming pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sing. Love divine, oh love exceeding, joy of heaven to earth come down. Fix in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, enter every trembling heart. Breathe, oh breathe thy loving spirit, and to every troubled breast, let us all in thee inherit, let us find the promised rest. Take away our bent to sinning, Alpha and Omega be, end of faith as its beginning, set our hearts at liberty. Come, Almighty, to deliver, let us all thy grace receive. Suddenly return and never, never more thy temples leave. Thee we would be always blessed, serve thee as thy host above, pray and praise thee without ceasing, glory in thy perfect love. Finished and thy new creation, pure and spotless let us be. Let us see thy great salvation, perfectly restored in thee. Change from glory into glory, till in heaven we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise. Bago po tayo lumuhod sa prayer, akin pong babasahin ang ating tala. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 6 verses 31 to 34. Matthew 6, 31 to 34. Akin pong babasahin. Ang sabi po, therefore do not worry, saying,
What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Kung meron po kayong mga prayer request, itaas niyo po yung inyong kanang kamay. Tayo po ay magalang na lumuhod sa ating prayer. There is a place where Jesus pleads for our salvation. Intercede that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercy seat. Panginoon Diyos, na may-ari ng langit at lupa, lumikha ng lahat ng mga bagay, handa po kaming sambahin kayo sa umagang ito. Dala ng papasalamat namin na patuloy nyo kaming sinusustain, buhay at kalakasan. Patuloy niyong pinagpapala ang bawat isa. Amin pong isinusurrender ang aming mga puso sa araw na ito ng Sabat. Mahalagang araw upang kami ay magkaroon ng commitment sa inyo, Panginoon. Nawa kami ay laging akayin sa pag-surrender sa inyong harapan. Panginoon Diyos, kami po'y dumadalangin sa inyo sa umagang ito. Aming dinadalangin ng Iglesia. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga gawain na inyong ninanais para sa inyong mga anak. Ihanda nawa po kami, ang bawat isa, na maging handa kami. Kayo ang mag-i-equip sa amin para maging karapat-dapat na daluyan ng inyong kapangyarihan at liwanag. Ang dalangin po namin, Panginoon, lubusan kaming magpasakop sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, aming idinadalangin, tanging-tangi na ang may mga karamdaman. Alam niyo po ang aming mga nadaranasan sa araw-araw. Kami po ay dumaranas ng mga karamdaman na nagpapahina sa amin at sa aming pananampalataya. Subalit, Panginoon, aming inaalay sa inyong paanan ang aming mga espiritual na kalagayan. Nanawa, Panginoon, ito ay palakasin. Samahan kami sa aming mga journeys. Samahan kami sa aming mga kawalan. Kayo ang magsusustain sa amin, sa aming mga Kristiyanong pamumuhay. Sa umagang ito, Panginoon, aming idinadalangin ang inyong mga salita na mag-i-inspire sa amin, magpapatibay sa amin. Pagpalain niyo nawa po ang inyong gagamitin, na nawa ang papuri, Panginoon, ay maibalik sa inyo. Basbasa nawa itong mga salita na ito, maging pagpapala sa bawat isa. Sama-sama namin inilalapit, Panginoon, lahat ng mga makakarinig nito, na nawa ito'y maging papapalang espiritual. Salamat, Amang Banal. Ito po'y aming hinihiling, alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. O thou who hearest
A woman broke a costly alabaster flask and anointed Jesus. Her act was extravagant, but born of deep gratitude and love. True offerings are an act of adoration rather than a donation. Promise offerings respond to the blessings we've already received from Him. Every time we receive them, He is always the first to give, and true offerings flow from the perception that we have already received something from Him. They are not given in expectation of blessings, but in response to them. When, in addition to the tithe, we give promise offerings as a proportion of God's tangible blessings, we are reminded that Jesus is our provider and sustainer. As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first. Deacons ay handa na pong kolektahin ang ating tithes and offering. Sing. Hear the words of scripture from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last. Trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse. And prove me now, said the Lord of hosts. And I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts. And I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there a distance between you and your Lord? Bring me all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts. When I will pour you out the blessing, there shall not be room enough to receive it. It's all rise. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father and Son and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa malulusog na pangangatawan na patuloy niyo po kaming sinusuportahan sa aming mga hanap buhay. Nandito po ang mga salaping ito. Aming pong binabalik ang aming tithes and offering na naway ito'y magamit sa inyong banal na gawain at gitlahat sa inyong banal na iglesia. Naway turuan niyo po kami na maging masunurin sa inyong mga kautusan, lalo na po sa pagbalik ng aming tithes and offering. Naway maging pagpapala po ito sa inyong banal na gawain at patuloy niyo po kaming patnubayan sa lahat ng aming mga gawain nang sa gayon kami po ay patuloy na makapaglingkod sa inyong banal na gawain. Itong lahat ay may hiniling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you, Sister Isabella. Savior like a shepherd. Naalala ko si Jake nung tinutugtog yan dito. Ngayon, si Isabella na. Ano? Oo. Pero, wonderful music. Thank you. Noon pong Monday ng gabi, si Mama ay nagsimulan makaramdam ng hilo. Monday pa lang ng gabi. So, tumaas, umabot ng, mataas, sabi ni Mimi, umaabot doon ng 200 plus yung kanyang BP. Tapos, nagtuloy, nahihilo siya. Yun ang unang complaint niya, hilo. Nung pag nakahiga lang siya, nahihilo na. So, ginawan siya ng mga home remedies. Tuloy-tuloy yung pag-BP sa kanya. Tinawagan niya yung sister niya, si Gigi, para humingi ng advice. So, napababa naman nila. Merong ginawa sila sa paa niya na mainit, nilagay ng mga kung ano yung herbal, and then, pero hindi nawawala yung pagkahilo. Bumababa ng konti, pero nandun pa rin yung dizziness niya. Tuesday, ganon, So, akala ko, nabubuti na. Kasi nung pagdating ng midweek, ay birthday niya. Gumanda yung pakiramdam. Kaya nga nag-prayer of thanks nung Wednesday na akala namin ay maganda na. Pero the following morning, nandun pa rin yung hilo niya. Kaya nung Thursday night, tinabihan na ni Mimi sa room para mabantayan na. Kasi kinakabahan na din siya na baka hindi nawawala. Kahit na merong tinitake na maintenance ay nandun. So, nag-decide nung Friday morning na dali namin sa ospital at i-confine na. So, dumating kami kagabi, mahaga pa, mga 5:30, umalis kami, 6:30 yata, halos nandun na kami. Grabe, bawal magkasakit. Lalo na kung gusto mo magpa-hospital. Sa MAMSI ay pila ang mga pasyente. Walang kwarto. Walang room. Kaya narinig ko nga doon sa admission, mga nagrereklamo yung mga relatives ng mga gusto magpa-admit, pero wala namang may bigay na room. Doon pa lang sa emergency room, ay makikita mo doon na kami ay, mabuti lang maaga-aga kami. Pangatlo lang kami. Pero bago natapos yung dalawa, halos 1 oras din yata na nandun sa labas naka-wheelchair. And then, nung nasa loob na, ay ang daming mga procedure na gagawin muna. Hindi ka naman, kahit meron na kaming room na nakuha, ay hindi pa rin available yung room dahil siguro aalis pa lang yung naka-confine, tapos isa-sanitize yung room. Sa madalit sabi, nakapasok yata kami sa kwarto, magto 2 o'clock na ng madaling araw. So, ang tagal. Akala ko nga hindi na ako uwi. Sabi ko, diretso na ako sa church mula doon sa lobby. Dahil doon na lang ako nag-aantay. Hindi ko alam paano ko natutulog. Madaling umaga na. So, sabi ko, pagpasok namin sa kwarto nung gabi, maya-maya, nag-pray na lang kami. Tapos umuwi na ako. Sabi ko, hirap. Pero si Mama naman, nakakausap naman siya. Nasasabi niya yung mga complaints niya, pero nararamdaman niya, pero I think bumubuti naman siya at thankful kami sa Panginoon sapagkat we feel more comfortable now, satisfied kami na bagamat yung dinaanan namin kagabi talaga ay very thankful kami dahil imagine yung iba ay nandoon, naghihirap sa labas, nakaupo lang doon sa mga pavement, yung mga kasama, yung relative at walang pag-asa na makakuha ng room. Sinasabihan na sila na lumipat na ng ibang ospital. Ewan ko bakit ganito ang panahon ngayon. Ang daming mga admission ng mga hospital. Narinig natin yan. Meron na naman sinasabi na parang meron na namang virus yata. Hindi ko alam. Pero ang daming gusto magpa-admit sa hospital. Pero we praise the Lord and thank the Lord na kahit ganito ang naranasan ay talagang we know that God is control. Siya pa rin na may control sa lahat ng mga nangyayari. So, let us continue to pray na mas ma-improve pa yung kanyang condition. Okay? So anyway, ngayong umaga po ang ating topic is about stewardship. Alam nyo, dapat ang stewardship ay according to CLCA, every first Sabbath
of the month, ito ay ating nagiging topic, ano? Pero dahil si Pastor Jerry lang kasama natin tuwing First Sabbath, so may freedom siya kung ano yung kanyang gustong topic. Pero dahil it is my turn, I want to speak up more about stewardship this morning. Ano? So bago po tayo magsimula, tayo po yumuko sa panalangin. Heavenly Father, we seek your Holy Spirit as we study on stewardship. May you open our minds and teach us that we will be able to manage the finances that you have entrusted to us, knowing that you are the owner of everything and we are the manager. Bless us this morning, O Lord, in Jesus' name. Amen. Ang topic title po natin ay Family Financial Management. Pag ganyan pala kalayo ay nababasa ko. Hindi ko kailangan magsalamin. Okay. Ito pong pagka pinag-uusapan natin ay pera, ito ay talagang nakakakuha ng atensyon, di po ba? Ng lahat. Dahil marami sa atin ay naka-on na ba to? Marami sa atin ay nagiging concern, malaking bagay ang kaperahan sa ating buhay. Tama? So kapag nakikita natin na ang ating mga kapatid ay umuunlad, dapat tayo magsaya. Sapagkat alam natin ang ating kapatid ay mas malaki ang magiging involvement sa gawain. Pero paano naman kapag tayo ay nakakita ng ating mga kapatid na parang naghihirap pagdating sa pananalapi? Nakakaproblema. Ano po ang ating tugon? Paano natin tayo ba ay nagkakaroon tayo ng malasakit, lalo na kapag ang ating kapatid, So ito po ang ilan sa ating aalamin sa umagang ito, A challenge to God's people. Now, bilang mga magulang, alam ko ito ay nagiging problema ng mga bawat parents, lalo na rin pati na rin po yung magiging parents someday, Paano po ba natin i-handle ang mga financial blessing na ibibigay o ibinigay sa atin ng Panginoon? Tayo po ba ay na-manage natin ng maayos ang mga blessings na ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Managing family finance is not that easy. That when you think, minsan iniisip natin ay parang mahirap, pero actually hindi naman po mahirap. Ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mahirap yung pagmamanage natin, ay dahil po sa ating poor management. Sabi nga po the truth is control over money has less to do with how much we make and a lot more to do with how we manage what we have. Hindi po ito concern natin yung gaano man karami yung ating kinikita, pero ang nagiging problema po dito ay paano natin minamanage yung pera na hawak natin. So, financial health is important not only to our bank balance but to the atmosphere in the home. Yan po. Ngayon, pag-aaralan po natin yung mga basic management plan. Meron po tayo ditong 4. At para madaling tandaan, ito po ay GSIS. Yan, naalala natin yung government insurance, Giving, planned giving, number 1 po, So, kailangan po magkaroon tayo ng systematic giving, Sabi sa Adventist Home, let every one of you lay by him in store, as God had prospered him. Every member of the family, from the oldest down to the youngest, may take part in this work of benevolence. Ano po ba ito? Sa bata pala, matatanda o bata, kailangan po ay masanay na sila na magkaroon sila ng systematic giving o yung pagbibigay. Ibig sabihin,
sa murang edad ay ituro na po natin sa kanila yung pagbibigay ng tithe, ng offering at pagtulong, yung giving, the plan of systematic benevolence will prove a safeguard to every family against temptations to spend means for needless things. And especially, will it prove a blessing to the rich by guarding them from indulging in extravagance. Kaya kapag nasanay na ang mga bata habang sila'y lumalaki, ay malalaman nila na ito bang bagay na bibilhin ko ay kailangan ko ba talaga o hindi naman. So dito pa lang natuturuan na natin ang mga bata. At para naman doon sa mga may kaya, kapag sila din po ay may mga nasanay din sila na nagbibigay sa Panginoon at sa mga ministry, ay maho-hold yung mga gawain nila. Alam natin ngayon ang mga balita sa news, di ba? Kung paano na lang gastusin ang pera. Minsan, alam nga natin, hindi na nga nila pera yung ginagastos eh. Pera ng taong bayan, di ba? Bumibili ng mga eroplano, helicopter, mga Rolls Royce. Grabe kung gumastos. Ito yung mga extravagance, extreme, kumbaga extreme na ito. So, tandaan po natin as a refresher, yung pong ating pagtatithe. Kailangan po, unahin natin, kapag tayo ay merong pananalapi na tinanggap, uunahin po natin ang ating Panginoon. Ibukod na po natin agad, ang para sa Panginoon. Kasi madalas nagiging baliktad. Kung ano yung ating pangangailangan, gagastusin muna natin. Alam po ninyo, hindi ko po sinasabi sa inyo to dahil ito'y pinapractice ko. Ito po'y blessing, ito po'y turo o sermon din para sa akin. Tayo pong lahat. Minsan ganyan na nangyayari. Kung magkano na lang yung natitira o minsan nakakalimutan natin i-segregate na yung para sa Panginoon. Inuuna natin gamitin muna yung pera and then pagdating ng Friday, saka na lang tayo kukuha. So, maganda pong practice na unahin na agad natin, itabi na natin ang para sa Panginoon. Pati yung ating offering. Constant, ito pong kailangan. Dapat ito'y tuloy-tuloy. Self-denying benevolence is God's remedy for conquering sins of selfishness and covetousness. Kasi pag hindi po natin ito naging ugali, dito na pumapasok, yung gamitin natin, yung hindi na sa atin. Minsan kung ano-ano pa, pag may nakita tayo sa ating kapatid na meron siya, gusto natin magkaroon din ng ganon. Kaya nangyayari dito, tayo nagkakasala. God has arranged systematic benevolence to sustain His cause and relieve the necessities of the suffering and needy. Alam po ninyo, tayo'y magpasalamat. Kapag meron tayong nakikitang pulubi o merong lumalapit sa atin na nanghihingi. Kasi ito'y paraan ng Panginoon na ibinibigay sa atin para tayo ay mag-bless ng ibang tao. At pag nabe-bless natin ng ibang tao, ito'y opportunity ng Panginoon para tayo din ay kanyang pagpalain. Hindi po ba? Kayo ba'y nakakita na ng tao na ayaw magbigay sa limos? Minsan iniiwasan pa. Ayaw talagang naging ugali niya na hindi magbigay. Kahit po kasi tayong lahat, wala po exempted dito. Kahit yung pinakamahirap, kailangan po nasasanay din tayo magbigay. Una, sa Panginoon, at pangalawa, sa ating kapwa. Yan po ang, kumbagay, doctrine o principle ng pagbibigay. Na masasanay pag ito'y nasanay sa atin at palagi natin ginagawa, I tell you mga kapatid, tayo mismo, masaya ang magiging pakiramdam natin. Tayo'y nakatulong sa ibang tao. At ito rin ang dahilan kung bakit ang Panginoon sinabi niya, the poor you will always have with you. Hindi mawawala ang mga mahihirap sa ating paligid. Dahil sila ang magiging means para tayo mismo ay pagpalain ng ating Panginoon. Okay. Meron po tayong yung sinabi ko nga yung systematic giving. Yung pangalawa po ay savings and investment. Ito na po yung pag-iimpok. Yung pangalawa, at pamumuhunan. Napakahalaga po na tayo ay sa simula pa lamang ay nasasanay na tayo mag-save. Lalo na mga bata,
sapagkat hindi natin alam ang panahon, kung tayo ay nagsisave. Ano po ba ang reason bakit tayo nagsisave? Sabi po sa Adventist Home, every week, you should lay by in a secured place some amounts not to be used up unless in case of sickness. Pwedeng gamitin pag nagkasakit. They will be prepared for any emergency. Should their probation close suddenly, mamatay, merong death, ganyan, they should not leave such great perplexity upon those who are called to settle their estate. Yung mga anak, yung mga heirs, Kaya napakahalaga. Kasi kapag ikaw ang breadwinner at wala kang savings, pag may nangyari sa iyo, ano mangyayari sa iyong family? Di ba? Sila ay kawawa. Kaya sa simula pa lamang, maging ugali na, na every week, kung magagawa natin every week, o from time, mag-set tayo ng time, nagse-save tayo. Hindi yung i-wipe out natin, yung ating yung mga ating income, So, bakit kailangan yan? Anong reason? Una, emergency. Yan, kagaya kagabi, nagkaroon ng emergency. Nasa iyo si mama. So, dyan pa naman sa Mamsi, ay kailangan mo dyan talaga, may pera ka. Mga ospital, lahat naman ng ospital, di ba? Pag inadmit ka, kailangan, mabuti lang si mama ay worker. Kaya hindi pa agad nire-require yun, kilala, tsaka may mga aayusin lang doon. Pero kapag ka hindi ka naman dating worker ng institution, kailangan maglalabas ka, may deposit pa yan, alam ko. Pangalawa, probation. Hindi natin masasabi ang buhay natin. Suddenly, pwedeng mag-close of probation tayo. Ibig sabihin, mamatay. At pag namatay tayo, kawawa talaga yung mga anak natin, yung family natin, yung may iwan natin. Lalo na kapag ka sila ay dependent sa atin. Mabuti kung malalaki na at sila ay may mga hanapbuhay na, kahit wala kang iwan, mabubuhay, magsusurvive yan. Pero kung maliliit pa yung mga anak mo, napakahalaga. At pangatlo, yung estate. Lahat ng iyong mga property na napundar, mahalaga rin ito. Siyempre, minsan talaga, kahit pala sa atin, bilang mga Adventist, gusto natin meron din tayong iniiwan. Kahit papaano na konti sa ating mga anak, sa ating, or somebody, naalala ko nga yung uncle ko na si Uncle Bert sa US. Alam mo, ang ginawa niya, winil niya yung property niya, yung bahay niya sa church. Na kung may mangyari sa kanya, yung church ang magiging kasi yung mga anak naman niya, ay mga professional naman. So, hanga ako sa kanya na yun pala ay naka-will na. Sabi ko nga sana, kalahati man lang, winil sa akin para meron akong doon Pero maganda yun. Maganda yung meron kang plano ng ganon. At lalo kang Kaya ngayon, 90, magse-celebrate siya ngayong taon ng 90 years old. Kaya, blessing, kapag ka ikaw ay nagiging faithful sa Panginoon. Again, sabi dito, those whose hands are open to respond to the calls for means to sustain the cause of God and to relieve the suffering and the needy are always careful to keep their outgoes within their income. They are economical from principle. They feel it their duty to save that they may have something to give. So yun po pala, tayo'y nag-iipon, hindi po para sa sarili lang natin. Ito ay binibigay din natin. Kailangan maging open yung ating mga kamay, hindi po dapat ito sarado. Sabi nga ng author last week, si John Wesley, kapatid ito ni Charles Wesley, yung sumulat ng ating inawit na Love Divine. Sabi niya, earn all you can in order to save all you can. In order to give all you can. Ganda, Tayo po ay kumikita ng kaya natin, para makapag-save tayo. At para, dapat, ito naman ay ibigay natin. So, ganun ang cycle ng buhay. Hindi pala tutuloy yung cycle kapag pinutol mo. Kapag hininto mo at hindi ka na nagbigay. Kasi wala nang papasok pagka pinutol mo na. Ito po ang ilang tips sa mga investors. Gusto natin mag-invest. Save first before you can invest. Tama nga naman. Huwag kang umutang. Na i-invest mo. Kailangan
Maliban lang kung ikaw ay talagang mga negosyante. Marami ako naririnig na ganyan, na mga magagaling na negosyante na sila ginagamit nila ang bangko para sila ay magnegosyo. Wala silang investment. Siguro meron din, imposible dahil may collateral ka dapat para makaputang ka. Hindi po pwede yung negosyo mo lang ang iuutang mo pagkatapos pag nalugi, lugi rin sila. Hindi po pwede. So dapat we have to save first before you invest. Number 2, never enter into easy money scheme. Ayan. Meron ba kayong kilala na mahilig sa ganitong klase ng sistema? Ang return nito ay 50%, 75%, minsan all your money back guarantee 100%. Mga kapatid, huwag po tayo magpabudol. Ito ay hindi po totoo at ito ay scam. Kaya huwag po natin subukan 'yan. Alam ko, ako isa na rin sa na-scam. Siguro tayong lahat din naman ay may mga experience na rin dito. So, totoo po yan. Never enter into easy money scheme. Hindi po pwedeng too good to be true. Pagka ganon. Ang ganda niyan. Number 3, don't invest on things which highly depreciates. Ano po ba yung mga mabilis mag-depreciate? Kotse, yung sasakyan, yung mga gamit, nakala mo mamahalin, pero mabilis mawala ng value. Pagpasok mo lang, pagbili mo pa lang, ay nag-depreciate na agad ang value. Marami po yan. Maraming mga bagay na hindi naman kailangan. Avoid entering into a conflict of interest. Yung may mga conflict of interest, commit. Kaya dapat ito ay, bago tayo mag-invest, kumukonsulta tayo ng mga expert pagdating dito. Spending principle. Yan. Ito naman po sa ating paggastos. Sabi niyan, if we realize that God is the giver of all good things, that the money is His, then we shall exercise wisdom in its expenditure. Conforming to His will. The world is, its customs, its fashion will not be our standard. We shall not have a desire to conform to its practices. We shall not permit our own inclinations to control us. Ito po ang nagiging, kumbagay, norms ng society ngayon. Madalas tayo ay nakikiuso, nakikibagay, o sumasabay tayo kung ano yung trend ng ating sanlibutan. Gusto natin na kapag meron ka niyan, meron din ako nito. Kaya ko din yan at gagawa tayo ng paraan. To the point na tayo ay nadideplete na pala yung ating resources. Hindi naman pala natin kaya na i-sustain. So, ilan po sa dapat natin gawin? Magkaroon tayo ng self-control. Yan, lalo na sa ating mga paggastos. Practicein po natin yung pagtitipid. Be economized. Sabi nga ng ating Panginoon, Christ once gave His disciples a lesson upon economy which is worthy of careful attention. He wrought a miracle to feed the hungry thousands. Yet, after all had eaten and were satisfied, He did not permit the fragments to be wasted. Di po ba? Ang ganda, na ang Panginoon mismo ay pinapractice niya yung economy. Hindi siya nag-aaksaya. Wag po natin gayahin natandaan niyo ba si Asyong Aksaya? Na lahat na lamang ng mga bagay, hindi naman kailangan, yun pa yung kanyang ini-indulge na gawin. So, siguro sa bahay natin, kung susuriin natin yung mga gamit natin, tingnan natin, marami ba tayo talagang kailangan na nasa ating bahay, na makikita natin, pinakikinabangan natin, o mga naiiwan doon, minsan nasisira na lang. Sino ba sa inyo mahilig sa TikTok? Yung parang nagsha-shopping na lang. Ngayon, nauso na itong shopping ngayon sa TikTok o sa mga Facebook, di ba? Na kapag may nakita ka, minsan sa tagal ng iyong panonood, naka-order ka na. Nakabili ka na. At pagdating dyan, nakikita mo, hindi mo naman ginagalaw yung parcel. Nandyan lang sa tabi. Hanggang mamaya, naalala mo lang sa kabubuksan, pero nandyan lang. So, sayang.
Kami po ay tinatamaan nito. Dahil madalas yung aming delivery ay halos araw-araw yata may kumakatok, may nagdo-doorbell. Kaya sabi ko, pagka talagang ganito ay tayo mismo ay dapat munang masanay ng economize, maging maingat, Mabuti na lang yung tinatamaan ay wala dito. Okay. Economy is to be practiced in all things. Yan, hindi lamang po sa ating mga pinagagastusan, pero sanayin na natin ang sarili natin. Economize tayo doon sa mga bagay na nakikita na. Ako by nature talaga, ako ay kuripot. Hindi naman ako talagang kuripot. Pero ayokong may nakikita akong naaksaya. Yung tubig namin, pag nakikita kong pumapatak, sila, pinapabayaan nila, ako gagawa ng paraan para tumigil yung pagpatak ng tubig. Kasi babayaran mo yan Naaksaya yung tubig. Yung kuryente na minsan yung mga bata, iniiwanan nila yung ilaw na nakabukas. Pupuntahan ko yan kahit malayo, kahit masakit yung hita ko. Paglakad, papatayin ko na yan. Ayoko nung nakikita sa sayang. Pati lalo na sa pagkain. Si Caitlin, alam niya yan, pagka umu-order ako, lagi akong pupunta doon sa may senior discount. Di ba? Minsan ang gagawin ko pa, huwag kayong order ng parehong establishment. Dapat magkaiba para akong bibili, kahit malayo yon pupuntahan ko kasi may discount 20% discount sa senior. Di ba? Sayang din. Kaya minsan, iba-iba yung kanilang in-order. Hindi isa. So, maganda rin yun. Pero, hindi naman po dapat natin sanayin tayo. Yung matindi, yung extreme, na parang dinideprive natin yung ating sarili. Lalo na sa mga bagay na mabuti sa ating kalusugan. Hindi po dapat natin tipirin. Kasi eventually, kapag ganitong ginawa natin, tayo rin na magsasuffer. Tayong mahihirapan pag nagkasakit tayo. Kaya, our economy must never be the kind which would lead to providing meager meals. Hindi na pwede naman po na kaya mo naman bumili ng masarap-sarap, magtsatsaga ka na lang sa noodles. At noodles na lang palagi. Mamaya, ikaw naman na magkakasakit. Hindi naman po ganon. Dapat yung mga wholesome food. Laging merong mga vegetable. Okay. And then, things to consider in spending. Self-control. Yan, practicing economy as much as possible. Identify your need first, more than your wants. Tayo po ba'y ganito? Yun po bang needs natin lagi ang ating munang inuuna bago yung wants? Plan your expenditure. Minsan tayo wala nang planning Basta pag pumunta tayo sa supermarket, kung ano yung makita natin, yun na lang yung dinadampot natin kahit wala na sa ating budget. Anyway, nandiyan naman yung credit card Kas-kas lang yan di ba? Pwede na, bayad na. Pero pagdating ng payment, ng bayaran, ng due date mo, ayan na. Identify who will manage your family finances. Yan, So, again, sabi ni Ms. White, many have not educated themselves that they can keep their expenditures within their limit of their income. They do not learn to adapt themselves to circumstances. They borrow and borrow again and again and become overwhelmed in debt. And consequently, they become discouraged and disheartened. Totoo po yan. Ako nga may kilala umuutang. Yung ibabalik sa yung utang, inutang din niya. At yung ibinayad niya noon, iikot na naman. Parang nilalaro lang niya. Mabuti na lang at mababait yung mga tao na nagpapautang. Pero paano pag huminto na? Doon na yung sasabog. Minsan naman, gamit ng card at ang binabayaran lang yung mga charges. Hindi na babayaran yung principal. Hanggang mamaya, lumalaki ng lumalaki. Maganda yung card. Ako ay, nung time na ako ay merong negosyo pa, yun ang ginagamit ko. Maglo-load ako ng panggas namin, yung mga binibili ko. Mabuti nga. Alam nyo, sa paggamit ko, wala akong binayad na ni singkong interest dahil every due date, binabayaran ko. Di ba? Alam nyo, nakapunta ako ng US, business class. Yung ticket ko, walang bayad. So, ginamit ko sa airline. So, pagka tayo ay marunong mag-manage,
magwo-work para sa atin, magbe-benefit tayo. Pero kung hindi natin iisipin, wala tayong discipline sa paggastos, lalo na sa paggamit ng mga card, ito ay magiging sa atin, magiging liability sa atin. Eventually, masisira pa ang ating credit standing. Ito ba familiar sa inyo? Kasusweldo pa lang, ubos na. Siguro ito ay para dun sa mga wage earner, yung may mga monthly o weekly o semi-week, semi-monthly na sumusweldo. Hindi pa sumusweldo, ubos na. Meron ba nangyayari sa inyo na yung mismong ATM ay isinasanla? Ayan, ipapasanla muna yan. Kasi ibig sabihin, nagastos niya na, hindi pa niya tinatanggap yung kanyang sweldo. Kaya sabi pa nga, hindi pa ubos ang buwan, ubos na yung kanilang All should learn how to keep accounts. Some neglect this work as non-essential, but this is wrong. All expenses should be accurately stated. Ngayon ako ay merong pinagagawa. Noon ay hindi talaga ako, nung time na ako may ang dami ko ng notebook, punong-puno ng mga lista ng gastos. Mga pasweldo, lahat. Dito sa Lelad, meron kaming kinoconstruct. Naisipan ko na ikwentahin kung magkano na yung nagagastos. Kasi maganda rin yung may idea ka, kung magkano yung labor cost, material cost, para alam mo na ito ba pagka halfway na ay ganito na magiging gastos ko. Ma-assess mo na, So maganda yung meron kang picture ng mga expenses mo. Para alam mo na kung kakayanin mo pa o kailangan mo na ng call a friend, tumawag ka na at manghiram ka na. So, maganda na tayo ay merong idea kung ano yung ating mga pinagagastusan. Kesa yung gastos ka ng gastos, wala kang idea kung magkano na. Those whose hands are open to respond to the calls for means to sustain the cause of God and to relieve the suffering and the needy are always careful to keep their outgoes within their income. They are economical from principle. They feel it their duty to save that they may have something to give. Yan yung kanina nating nabasa. So, practical tips para tayo makatipid. Make a menu for the week. Kayo ba may mga menu? Minsan, maganda yung may menu talaga, Naka-meal plan, At you have to support it with a grocery list. Yan, So, may listahan ka na and stick to your grocery list. Huwag ka nang, pagka ito na yung naplano mo, dapat yan na yung susundin mo. When buying or going to the grocery, refrain from using credit card if possible. Bakit? Bakit kailangan? Kasi kapag sobra ka na sa budget, yung card mo, hindi yan sobra. Laging may pasobra yan. Gusto niyan, ginagamit siya. Pero yung means mo o yung paraan para i-repay sila, hindi na kaya. Kaya mas maganda, stick to your grocery list lang. Go to the grocery with full stomach. Naranasan nyo na ba yun? Gutom kayo. Nag-grocery kayo. So ano naman ang cart nyo? Puro pagkain masasarap. Minsan, hindi mo akalain na kailangan mo, bibilhin mo pala, pero nailagay mo na dyan. Kasi gutom ka eh. Kaya ang lesson doon, dapat pupunta ka sa grocery, kumain ka muna. Buy food, not the brand. Huwag daw tayong bibili ng mga branded pa masyado. Kasi parehas lang din naman yan eh. Parang sa gamot. Merong generic, merong branded. Parehong effect din naman. Refrain from buying processed food. Yan, yung mga dilata, they are more expensive. Kasi, kinampak na, nandun na yung mga ingredients, lulutuin mo, madali nga naman. Pero, processed food yan. Tandaan natin. Very dangerous to our health. Don't bring your spouse and children. Yan, pagka sinasama mo pala yung mga anak mo, ikaw, pag sinabi niya, bibiling ko, gusto ko to, anong gagawin mo? Wala na. Pababayaan mo na lang, ilalagay yan. Kaya huwag niyo isasama ang inyong mga anak. Lalo na kung maliliit yung mga bata. Hiya mo na lang, pagka umalis kayo, ay sabihin na lang niya kung anong gusto. When going to restaurant, refrain from ordering appetizers, beverages, and rice. Hirap pala nito. Magdadala ka ng rice, extra rice.
Ibig sabihin, parang nakakahiya, papasok ka sa restaurant, may dala kang rice na agad. Ano? Pero pwede naman yon. Wala namang problema sa kanila yon. Ano? Pumunta ka na lang sa inasal. Kasi sa mga inasal, only rice eh. Oo. So, buy clothes during sale and off-season. Yan ba ito ba, lalo na, hindi ako namimili masyado eh, pero mga kababaihan, sale talaga kayo bumili, di ba? Inaantay nyo yung mga sale. Kahapon, may sale 10-10, di ba? Siguro, sino sa inyo maraming nabili na shopping? Yan, ano? Buy clothes and not the brand. Yan. Ano ba kayo? Brand ba kayong mamili o pinipili nyo yung komportable o maganda lang sa tingin nyo? No? Be wise of using credit cards and manage well. Nabi na natin yan. Wash and iron your clothes properly. Kasi pagka naman maayos yung ating pananamit, hindi natin kailangan palitan yan. Ano? Okay, so last yung spending, yung paggastos natin. How to integrate the Lordship of Christ in our finances. Sabi nga po sa ating key text kanina, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So yan ay tandaan natin. Seek ye first. Unahin natin ang Panginoon. And put God first in your budget management. Nasa management ba natin ang Panginoon? Nilalagay ba natin yung ating offering, yung tithe natin? Pag tayo ay nagkukwenta ng ating finance? Mahalaga ito. Put God first in our money, wealth, and possession. Ilagay ang Diyos sa una sa ating mga listahan sa paggamit ng pera at kayamanan. Kalisin muna ang tithe, and percentage offerings natin and other commitment for ministry. Then, let us manage the rest of our finances. Kilalanin, kitain ang lahat ng dapat kitain. Ito yung sabi ni John Wesley, upang maitabi ang lahat ng dapat itabi, upang maibigay ang lahat ng dapat ibigay. And number 4, kapag pinagpala ng Diyos financially, itaas ang pamantayan ng pagbibigay. Alam niyo, tama ito Kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon, kailangan hindi tumataas yung ating yung standard of living natin. Ang dapat tumaas dito, yung standard ng ating pagbibigay. The more we should give. Kasi pinagpala ka nga ng Panginoon Hindi yung, kaya ko na ma-afford ito, kaya ito na bibilin ko. Mas lalo nating dagdagan yung ating pagbibigay. At kung ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa kalwalhati ng ating Panginoon. Sa pamagitan nito, ay mabibigay natin, makipapakita natin sa Panginoon na namamanage natin well ang ating finances. Integrate Christ's attitude and discipline. Totoo po ito, the most difficult sermon to preach and hardest to practice is self-denial. Kagabi ako'y gutom na. Dahil 6 o'clock pa lang, nandun na kami, hindi pa kami ang huling kain ko yata noon mga 11. So, nagsaging lang ako. Mga bandang 10:30 na, nagramdam ko na yung gutom. Lumabas ako ng ospital, wala namang cafeteria na Punta ako 7-Eleven. Sabi ko, kakain man ako, bibili ako, hindi naman siguro bawal. Tingin-tingin akong ganyan. May mga instant menu sila ron mga magpagkain. Mura to, 75 pesos, ganyan. May rice na ito. Pero sabi ko, hindi ko na-practice yung self-denial. Ito pa naman yung sermon ko. Sabi ko, kaya pag-iikot ko, lalo ako nagutom nung umalis ako. Dahil hindi ko naman nabili. Kaya kong bilhin, pero hindi ko binigyan ko ng self-denial. Sabi ko, pag binanggit ko ito ngayon, kagabi pa lang, lumabag na ako. Hindi na ako nakapag-deny. Kaya ang sarap pala ng pakiramdam. 3:00 na o 2 o'clock na ng gabi, nawala yung gutom ko, hindi ko na. Parang ang sarap ng pakiramdam nang matulog ka na hindi ka na kumain. Kasi gabi naman So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na meron palang consequence yung ginawa ko na pag-deny ko sa aking stomach. Na mas masarap yung pakiramdam, mas maganda yung aking. Hindi ako inantok nung pagdadrive ko pa uwi. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na iniwanan ko si Mimi at saka si Mama na very peaceful yung kanilang hindi kagaya compare nung previous night na talagang makikita mo si Mimi, talagang stress siya.
sa pag-aalaga. Dahil monitor siya, every 15 minutes yata, minomonitor yung BP na hindi bumababa. Tumataas, konting bababa, pero tumataas na naman. Bakit ganon? Sabi niya, tataka siya. Ang dami niya nang tinawagan, yung kapatid niya si Doc, tinawagan na rin kung sino pang doktor o sino pang inano niya dahil na-stress na siya. Hindi na nakatulog. Siya yung hindi nakatulog. Ano? Ako naman, nag-iisa na, sarap ng tulog ko. Kasi mother niya yun eh. Anyway, sabi nga dito, ang pamumuhay ng tapat ay posible. Ano? Posible lamang sa ating Panginoon. Dahil siya ang laging at siya lamang ang totoong tapat. Number 2, ang pagtatapat ay bunga ng Espiritu, hindi bunga ng ating pagsisikap. Kahit anong pagtatapat natin, kung iniisip natin tayo ay gumagawa o tayo mismo ay nagsisikap, baliwala po yan, hindi po yan ang tamang pagtatapat sa ating Panginoon. Kailangan ito ay bunga ng Holy Spirit. At makakapamuhay lamang tayo ng tapat kung mananatili ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sana ang bawat isa sa atin ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Hindi lamang para pagpalain tayo at mabuhay tayo ng masaya at satisfied tayo, kung hindi tayo maging blessing. Tandaan po natin, stewardship is recognizing that the Lord is the owner of everything. In-entrust sa atin yan para i-manage, and we should be responsible for all of God's gift to man. Pagpalain po ang bawat isa sa atin ng ating Panginoon. This is my prayer. For our closing song, let's sing God Will Take Care of You as the hymn now 55. Let's all rise. Sing. Be not dismayed, never be tired. God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when your heart doth fail, God will take care of you. When dangerous fears your boat assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the rest, God will take care
Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, na kayo ang aming great provider. Kayo ang may-ari dahil kayo ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita namin. Aming ibinabalik sa inyo, Panginoon, ang pasasalamat sa umagang ito, sapagkat muli nabuksan ang aming kaisipan kung paano dapat namin gamitin ang mga blessings na inyong ipinagkaloob sa bawat isa. Sa malaki o maliit mang mga blessing na ito nawa ay ma-manage namin ng maayos upang sa ganon, ang pagpapala ng langit ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po, Panginoon, kami patuloy nawa sa araw na ito at nawa, Panginoon, maging blessing ang bawat isa sa ibang tao na nais mo na maranasan namin upang patuloy kami, Panginoon, mahanda sa inyong malapit na pagdating. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong kabutihan sa bawat isa sa atin, sa kalusugan, sa mga araw-araw naming tinatanggap, naway ito ang maging paraan para ang ibang tao din ay pagpalain. Maraming salamat sa pagtugon mo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sing. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loved, Jesus said? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hope still